Welcome sa Brother's Hideout. Nagamit mo na ba o gumana na ba sa'yo ang no contact rule na hindi kausapin ng ex mo ng within 30 to 60 days after ng breakup para makipagbalikan siya sa'yo? Meron kasing tatlong problema kung bakit hindi ito gumagana sa ex mo. Ano nga ba ang tatlong problema sa no contact rule? Una, magkaiba ng interpretasyon ng babae at lalaki dito. Pangalawa, depende sa nangyari sa breakup niyo. Pangatlo, ang no contact rule ay ginawa talaga para makamove on. Magsimula na tayo sa una, magkaibang interpretasyon ng babae at lalaki. Ang problema sa no contact rule ay kapag ginawa at inasahan mo na gagana ito ay maaaring ma-disappoint ka o mainis ka lalo sa ex mo. Pero hindi ko sinasabi na hindi ito gumagana. Pero ito ay isang paraan lang para magbigay ng space at time sa inyong dalawa. Depende kasi sa nangyari sa relasyon niyo kung bakit kayo naghiwalay o nag-away in the first place. Kasi maraming dahilan o sanhi ng isang breakup. Pero ang pinaka main reason kaya hindi ito gagana kasi nawala na ang feelings, respect, attraction o pagmamahal sa'yo ng partner mo. Pro real talk. Gumagana lang ang no contact rule kung may nararamdaman pang pagmamahal o attraction sa'yo ang ex mo. Kasi kapag nawala na ito ay huwag mo lang asahan na babalik pa siya sa'yo. Ang no contact rule is not a matter of mind games, pride and power struggle. Bagkus ito ay nagbibigay sa inyo ng space para mag-isip kung gusto nyo pa ituloy ang relationship. Kaya kung gagamitin mo lang ito para parusahan ng ex mo at paglaruan siya emotionally, ay ang masasabi ko lang ay fuck you. Pangalawa, depende sa nangyari sa breakup nyo. Ang relasyon normally ay may tampuan o kaya naman talaga minsan ay may pinag-aawayan. Dito nasusubukan ng katatagan ng relasyon yung dalawa at depende na lang sa tolerance ng partner mo kung kaya kanya patawarin. Depende na lang kung gaano kagrabe o severe ang pinag-awayan o tampuan nyo kasi ito ay laging case-to-case basis at wala itong kasiguraduhan. Ito ang mga listahan na grabe o severe ang pinag-aawayan ng magkarelasyon. Una, cheating o nangaliwa ka. Pangalawa, nanakit ka physically and or verbally. Pangatlo, wala ka ng time and effort sa relationship nyo. Pang-apat, matinding selos o obsession. Panglima, control freak o possessive ang partner mo. Pang-anim, nawala na ang attraction o pagmamahal mo sa partner mo. In short, napagod ka na. Bro advice, tatandaan mo, iba-iba ang tolerance sa kasalanan na nagawa mo. Lahat ng tao ay napupundi at napapagod din umintindi. Ang problema sa no contact rule ay mas lalo pang nare-realize at na-enforce sa ex mo ang dahilan kung bakit siya nakipag-break up sa'yo. Pangatlo, ang no contact rule ay ginawa talaga para makamove on. Believe it or not, originally ang no contact rule ay ginawa ng mga couple counselors noon para magbigay ng way sa magkarelasyon na hindi na magkasundo. Kasi minsan talaga ikaw ay makakaranas ng isang toxic na relationship and you have to let go and move on for the betterment and peace of mind ng dalawa. Kaya laking gulat ko na maraming nagtuturo ng mga coach o expert dito sa YouTube para gamitin ang no contact rule para pabalikin ang ex, which is para sa akin ay napaka-ironic and out of its purpose. Bro advice, kung balak mo pa may pagbalikan sa ex mo ay huwag mong gamitin ang no contact rule. Bigyan mo lang siya ng space between 3 to 7 days para malaman mo kung gusto mo pa rin ba siya o hindi na. Tatandaan mo kung ikaw ang may kasalanan ay ikaw ang mag-reach out at tignan mo kung papatawarin ka at bibigyan ka ng chance at don't take that for granted. Improve yourself para sa partner mo at para masustain ang relationship nyo. Ngayon, nalaman mo na ang problema sa no contact rule. Ito talaga ay ginagamit para makapag-move on at hindi magmanipula ng isang tao para makipagbalikan at mahalin ka ulit. Salamat sa panunood at welcome sa Brother's Hideout.